Hallelujah, Jesus. Patuloy nating purihin, dakilain ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. You are worthy to be praised, O Lord. We glorify and we magnify your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O Lord. Karapat-dapat ka na dakilain, sambahin, papurihan, sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, tapat, dakila sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat muli binigyan mo kami ng pagkakataon to serve you, to worship you in spirit and in truth. If not because of your unfathomable grace, if not because of your unconditional love, sa buhay po ng bawat isa sa amin, wala po kami sa lugar na ito. Pero dahil sa grabing awa, habag, biyaya at pag-ibig mo, naririto kami. Tagla yung buhay at kalakasan na ikaw ang siyang pinanggagalingan. Hindi mo pinagdamutan ang bawat isa sa amin, kaya sino kami, Lord, para pagdamutan ka? Hindi ka po namin pagdadamutan, Panginoon, ng aming mga tinig. Ibibigay po namin sa iyo yung pinakamahusay na paglilingkod sa araw po na ito, Panginoon. Lord, ikaw po yung nakakakita ng tunay na kalagayan ng bawat isa po sa amin. Sa lahat ng area aspects ng aming mga buhay, wala po kaming maililingid, wala po kaming maitatago sa iyong harapan. Kaming lahat ay hubad sa iyong harapan, Panginoon. Lord, ikaw po yung nakakakita ng kalagayan po namin sa physical. Kung sino man po rito, Panginoon, yung nakakaranas ng sakit at karamdaman, you are our Jehovah Rapha. Kaya mong iparanas yung kagalingan, deliverance na nanggagaling sa iyo mula sa aming ulunan hanggang aming talampakan. Kami ay tatanggap ng kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya po namin sa iyong mga latay at sa iyong mga sugat. Kami nagsigaling. Ganon din sa spiritual na aspeto po namin, Panginoon. Ito yung mga panahon kung saan nawa makita mo kami na totoong nauuhaw at nagugutom sa katwiran mo, nagsusumiksik, Panginoon, sa presensya mo, uhaw na maranasan ka sa mga araw po na ito, sa aming mental, emotional aspect. Lord, ikaw yung nakakakita kung sino sa amin yung nakakaranas ng mga mental battles, mental tortures, Panginoon. Lord, ang lambing po namin sa iyo, mahigpit na yakap naman po, Panginoon, para sa mga kapatid po namin na nakakaranas ng mga mental struggles, Panginoon. Lagi mo pong ipaalala sa kanila na meron pang pwedeng ilaban, meron pang pag-asa, basta merong ikaw sa kanilang mga buhay, Panginoon. Aspetong pang-pamilya, Lord, ikaw yung nakakakita ng anumang mga broken relationships sa loob ng aming mga tahanan. At walang gusot na hindi mo kayang ituwid, Panginoon. Walang basag na hindi mo kayang buuin, Panginoon. Anumang wasak sa loob ng aming tahanan na relasyon, ikaw ang magsaayos, Panginoon. Aspetong pang-financial, ang Diyos na pinaglilingkuran po namin ay Diyos na mayaman sa lahat ng mga bagay. Kaya kaya mong i-provide lahat ng aming financial needs, Panginoon. Mga pantusto sa basic necessities na meron po kami. Sabi sa iyong mga salita na patuloy naming pinanghahawakan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kung ikaw yung aming uunahin, katuwiran mo, kaharian mo, Panginoon, lahat ng pangailangan namin, kaya mo pong i-provide, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat kailanman never kang nagkulang sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa kabila ng napakarami naming pagkukulang sa iyo, ikaw na Diyos na tunay at buhay. Kailanman ni katiting, hindi ka nagkulang sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman patuloy ka naming paglilingkuran, Panginoon. Tanggapin mo po, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at karangalan. In Jesus' mighty name and all shout! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon! Congratulations! Dahil sa kabila ng hindi magandang lagay ng panahon, nagawa nating pagtagumpayan ang ating mga sarili sa ginaw or anumang katamaran yung isinisiksik ng kaaway sa ating mga buhay. At tagumpay tayo na nakarating sa gawain ng Panginoon. Kaya muli, congratulations sa bawat isa.
sa atin. So let's proceed sa ating message for this morning. Ang stronghold verse na gagamitin po natin sa message na ito for this morning is matatagpuan sa book of Ephesians chapter 3 verse 20, and we are going to use God's word translation for this verse. Sabi diyan, "Glory belongs to God whose power is at work in us. By this power, He can do infinitely more than we can ask or imagine." Ang verse po na ito ay isang napakagandang talata. Isa-isahin natin. Sabi diyan, ang kaluwalhatian ay para daw kanino? Sa Diyos na tunay at buhay. At yung kapangyarihan daw ng Diyos ay gumagawa, nagmamanifest in us. Ang tinutukoy diyan, not just the Ephesian believers, kundi kasama po tayo diyan. Bilang mga mananampalataya ng Diyos na tunay at buhay, meron po tayong power. Sabihin ng lahat, power! Parang medyo mahina pa. Dapat yung tumataginting. Sabihin ng lahat, power! Kaya huwag tayong papadaig sa mga meeting ng networking. Mga taga-networking, pag nag-power yan, talagang malakas. And sabi dito, by this power, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin, kaya daw gawin ng Diyos yung infinite. When we say infinitely or infinite, that means immeasurable, walang sukat, napakalaki, napakalawak. Kaya daw gawin ni Lord yung higit pa sa ating hinihingi at kayang arukin ng ating imagination or ng ating pag-iisip. This month, we all know, every month po dito sa church, meron tayong theme na tinatawag or mga tema. This month of October, ang theme po natin ay ano po? Dream big, pangangarap ng malaki, pag-aambisyon, pagdidesire ng malalaking bagay. And why not? Wala pong masama sa pag-dream big. Lalo kung alam mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na malaki at makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, dapat malalaki din yung dreams and desires na meron ka bilang mananampalataya ng Diyos. So, nung pumasok po ang month of October, I personally picked itong Bible verse na ito bilang gagamitin ko sa buong month ng lahat ng pagpapagamit ko. So, nung nakaraan, nagkaroon kami ng exhortation sa worship team. Ang worship team po, hindi po yan basta tatayo lang dito o kung ano lang magandang kanta, yun na lang kantahin natin. Hindi, talagang pinag-iisipan, pinagpa-practicean po yan. Minsan Friday, minsan Saturday. At umaabot kami ng minsan hanggang alas 11 ng gabi. So, ganun yung dedication ng worship team. Yung iba galing work, magwo-work pa after, or yung iba galing sa eskwelahan. Talagang pinapractice para lang ma-usher tayo sa pagpupuri at pagsamba in spirit and in truth. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon sa buhay ng mga part ng worship team? So, nung nag-exhortation kami, I use Ephesians chapter 3 verse 20 dun sa aming devotion. So, every Saturday, meron kaming hayo na tinatawag or evangelism. I used Ephesians chapter 3 verse 20 sa aming exhortation. Then, nung nag-preach ako ng revival night, I also used Ephesians 3:20. And then, sa mga Bible studies na hinahayuan ko sa Pakwanan, sa iba't ibang mga area, we use Ephesians 3:20. And then, sa Bible Study Bites online na kinakandak ko every Thursday, Ephesians 3:20 din yung ginamit namin. And for this message sa araw na ito, we were going to use Ephesians 3:20 again. Dahil malaki yung nakapaloob sa Ephesians 3:20, ang pinapahayag dyan is yung malaking kapangyarihan ni Lord. So, ibig sabihin, swak siya sa ating theme na Dream Big. Amen! And ang title natin para sa araw na ito ay pinamagatang, basahin ng lahat, ready, start! Grabe ka, Lord. Let's close our eyes. Tayo pa ay mananalangin para sa ating message sa araw na ito. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, Lord, nagpapasalamat po kami dahil grabe yung biyaya at pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pakikinig po namin, pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon Lord, samahan mo po kami. At ang dalangin ko po, papagtaglayin mo po yung mga kapatid na makikinig ng Word of God ng teachable heart, a humble heart, Panginoon. Maalis anumang mga I know it already attitude sa buhay po ng bawat isa sa amin upang yung puso ng bawat isa ay maging kagaya sa sponge na talagang absorbent na tatanggap ng benepisyo na nanggagaling sa iyong mga salita. Walang bahagi si Satan sa gawain po na ito. Ang pinapayagan lamang po namin ay ang malayang pagkilos ng Holy Spirit, malayang pagyakap ng Holy Spirit
sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name, and all shout, Amen. Isa pa nating palakpakan ang ating Panginoon. Sabihin ng lahat, grabe. Ano bang ibig sabihin ng salitang grabe? Baka isipin natin yung salitang grabe is balbal na salita, kantong salita. Pero ang pinanggalingan po ng salitang grabe, it comes from the Spanish word grave. Sabihin ng lahat, grave. O, di ba? Pinaarting grabe. Pero Spanish word pala ito. And we all know we were colonized by the Spaniards for more than 300 years. Kaya meron tayong mga wordings na pang Spanish talaga yung origin. We know how to count in Spanish, di ba? 1, 2, 3. So hindi si Dora yung nagturo niyan sa atin. So mula pagkabata, alam na natin yung ganyang bilang. Even the word silya, kutsilyo, aparador, salbabida, yan ay mga Spanish words. So as yung word na grabe. Ano bang ibig sabihin nung salitang grabe? Basic definition ng word na grabe, extreme, intense, overwhelming, unbelievable, excessive, serious, matindi, malala, sobra-sobra, grabe. Anything na nagpapakita ng superlative amazement o pagkasyak, pwede mong gamitin ang salitang grabe. Be it negative or positive sentence, pwedeng gamitin ang word na grabe. Kaya sa oras na ito, mag-iisip po kayo, magko-construct kayo ng sentence using the word grabe. Pwede pong negative sentence, pwede ring positive. Gagamitin ang word na grabe. Mag-isip po kayo dahil bababa ako at aabutan ko kayo ng mic. Rowan. Tax. Use the word grabe in a sentence. Grabe, ang sarap Nang? ng tinapay. Grabe ang sarap daw nung luto niyang tinapay. Ayan, totoo naman. Ayan, di ba positive yon? Paggamit ng word na grabe, maganda pala to naglalakad-lakad yung preacher. Lalo pag may inaantok-antok. Ate Tin, grabe in a sentence. Grabe, lakas ng ulang kanina. Biglang tumila nung pumunta kami rito sa church. Oh, praise God, di ba? Grabe ang lakas ng ulan. Ng ulan. Sinimulan sa negative pero naging positive. Pero tumila nung nakarating kami dito sa church. Kala niyo, hindi ako papasok sa loob, ha? Ate Chris. Grabe, dinala ako ng Lord dito. Oh, praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. Grabe, dinala ako ng Lord dito. Siyempre, yung road trip, pupuntahan din natin. Ate Nomi, use the word grabe in a sentence. Grabe ang blessings na bigay sa amin ni Lord. Praise the Lord. Grabe yung blessing na bigay sa kanila ni Lord. So, pwedeng gamitin yung word na grabe, be it negative or positive sentence. Ito pa yung mga example, di ba? Grabe ang haba ng traffic. So, negative yan. Ayaw naman natin na ma-stuck tayo sa traffic, di ba? Grabe, nakakatakot yung balita. Ang lakas ng lindol, influenza virus, mga ninakaw na pondo sa gobyerno, etc., etc. Negative. Grabe, ang taas ng kuryente. So, yun yung mga example ng sentences using the word grabe. Positive naman. Basahin niyo po yung first sentence. Ready, start. Thank you very much po. Ayan. Sumunod, grabe, ang ganda ng worship song. Pangatlo, grabe, ang sarap ng pagkain. Kagaya ng ang sarap ng tinapay. So, yun yung mga example ng sentences using the word grabe in a negative and positive sentence. Pero sa message natin for this morning, we will use the word grabe sa positibong paraan para i-describe natin kung gaano kagrabe yung kapangyarihan, pag-ibig, habag, biyaya, pagpapatawad, etc., etc. ng Diyos na tunay at buhay na atin pong pinaglilingkuran. All throughout the Bible, pag tayo po nagbasa ng Word of God, marami tayong mababasa sa Old Testament and sa New Testament na mga account, mga passages na nag-demonstrate kung gaano kagrabe yung Diyos na tunay at buhay. At niloob yun na ma-preserve sa Bible. Sabihin ng lahat, preserve. Ayan. Talagang niloob ni Lord na ma-preserve yan sa Bible. Kasi si Satan, many times he tried to eliminate, to erase the Bible from the history.
He can only try, but he will never succeed. Hindi magtatagumpay si Satan na burahin, alisin ang Biblia dito sa ibabaw ng earth. The Word of God will never fade. Mananatili yung authority ng salita ng Diyos. So niloob ni Lord na maisulat, maitala, ma-preserve for us to, not just to read it, but to meditate on it. Ayan, ano-ano yung mga pangyayari sa Bible na nagpakita ng grabing pagkagrabe ng Diyos na tunay at buhay. Marami po tayong mababasa, pero ilan lang po yung ibibigay ko sa inyong example. Una, yung tinatawag na, basahin ng lahat, ready, start. Creation, yung paglikha na mababasa po natin, di ba, sa Book of Genesis. Ang ibig sabihin ng Genesis is origin, birth, the beginning, ang pasimula. Kaya dyan natin mababasa yung creation ng Lord. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang Diyos na tunay at buhay lang po yung may kakayanan na makapag-create ng langit at ng lupa. Pagpapakita na grabe yung omnipotence, grabe yung kapangyarihan na taglay ng Diyos na tunay at buhay. Hindi lang langit at lupa and everything hereof, everything thereof sa earth, maging yung universe, malalaking heavenly bodies na nakikita po natin sa science, di ba? Yan ay creation ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And if we are observant enough, kung tayo observant enough lang pag tumingin ka sa paligid, marami kang makikita ng mga nilikha ng Diyos na mapapagrabe ka sa kapangyarihan na kanyang taglay. Example, gagamba. Di ba yung gagamba, yung spiders, maliliit lang sila. Siguro pag dinurog natin yung gagamba, hindi natin ma-distinguish nasan dun yung utak ng gagamba sa sobrang liit. Pero pag inobserve mo yung gagamba, kung paano siyang nagtatahi, naghahabi nung kanyang bahay, nung kanyang sapot, mamamangha ka. Why? Very symmetrical yung pagkakagawa niya sa kanyang sapot. Tapos wala naman siya ginagamit na ruler. Paano nagagawa yun ng maliit na insekto? That means merong grabing wisdom na ibinigay sa kanya yung source nito. At yun ay ang Diyos na tunay at buhay. Ang mga gagamba, di ba, kapag nangitlog yung nanay na gagamba, tapos napisa yung itlog, kanya-kanya ng lipa na yung mga maliliit na gagamba. Hindi sinasabi ng nanay na gagamba na, wait lang mga anak, tuturuan ko muna kayo paano gumawa ng sapot. Wala pong ganon. Kanya-kanya sila, wala nagtuturo sa gagamba, and hindi rin niya nag-e-enroll sa TESDA for dressmaking, di ba? Marunong silang manahe dahil merong grabing wisdom na ibinigay sa kanila, yung nag-create sa kanila. At ito ay ang Diyos na tunay at buhay. Same with the bees, mga bubuyog, di ba? Pag binuklat mo yung beehive ng bubuyog, talaga makikita mo yung pattern, yung hexagonal shape na pattern. Talagang consistent yung ilan po yung sides ng hexagon polygon. 'Di ba? 6 sides. Hindi yan paiba-iba. Talagang maayos yung kanilang pattern. Hindi naman pumasok ng engineering ang mga bubuyog. Wala namang nagturo sa kanila. Pero paano nila nagagawa yung ganyang kaganda na beehive? Ibig sabihin, merong naglumikha sa kanila, merong nag-create sa kanila na merong grabing wisdom, grabing kapangyarihan. At yun ay ang Diyos na tunay at buhay na lumikha din po sa bawat isa sa atin. The Lord created each and every one of us. Hindi po tayo galing sa... Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka unggoy. Yan, lagi namin yung ginagamit sa Bible study. Hindi po tayo galing sa lahi ng unggoy. Galing po tayo sa, we were created by the image of God sa lahi ni Adan at Eva. Hindi ni malakas at ni maganda. So yung Diyos na lumikha sa mga malilit na creatures na ito, yun din yung Diyos na grabe ang kapangyarihan na lumikha sa bawat isa sa atin. Kaya tayo kapag kayo namamasyal sa mga mahilig mag-travel, pag kayo nagta-travel, nakikita natin yung ganda ng nature. Imbis na ang sasabihin lang natin, ang ganda ng mga beaches sa Palawan, ang ganda ng beach sa Boracay, etc., etc. Sana maisama nyo naman sa pagkamangha ninyo yung salitang, ang ganda ng creation ng Lord. Lagi mong maalala dapat, si Lord ang nag-create ng mga magagandang sceneries, nature, environment na nakikita mo. Kaya mga kapatid, huwag kang malungkot, huwag mong isipin na parang lugi ka sa buhay, nakakalungkot naman, tanda ko na, hindi ko pa nakikita yung ganda ng Boracay,
Hindi ko pa nakikita yung ganda ng Palawan, ng Batanes, etc., etc., at ng ibang mga bansa. Huwag niyo pong isipin na kawawa po kayo. As long as naglilingkod ka sa Diyos na tunay at buhay, Creator of the universe, na may grabing kapangyarihan, darating ang panahon, makakapunta ka dun sa pinakamagandang lugar sa lahat. At hindi po tayo tourist lang doon, permanent residents yung naghihintay sa atin doon. At walang plane ticket na babayaran. Lahat ng magagandang destination sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, lahat ng yan, no match doon sa ganda ng paradise, ng langit na naghihintay sa mga tunay na mananampalataya ng Diyos na tunay at buhay. Amen! Ayan, doon po tayo mag-tour pagdating ng araw. Kaya nawa, sama-sama po tayong magkikita-kita doon sa pinakamagandang lugar sa lahat. So grabe yung kapangyarihan ng Lord na ipinahayag niya, ipinamalas niya, dinemonstrate niya sa tinatawag na creation. Ano pa yung mga mababasa natin sa Bible na nagpahayag ng grabing kapangyarihan ng Diyos na tunay at buhay? Yung pangyayari sa book of Exodus. Pakinexa lang po. Ayan, God parts the Red Sea. Hinati ng Diyos ang dagat. So alam natin yan sa Exodus, mababasa natin yan. Hindi si Moises yung humati ng dagat. Ang humati ng dagat ay ang Diyos na tunay at buhay. Sabi sa Exodus 14:21, all that night the Lord pushed back the sea with the strong east wind and turned the sea into dry ground. And then the water divided. Hinati ng Diyos ang dagat. At yung description sa Bible, yung mga Israelites na nakalaya sa pagkaalipin sa Egypt, hindi lang sila basta tumawid doon sa hinating dagat. Ang description sa Bible, tumawid sila sa tuyong lupa. Can you imagine? Hinati ng Diyos, hindi yun mamasa-masa, talagang tuyo yung dinaanan ng mga Israelites, ng mga Hebreo, as if yung nilalakaran nila ay hindi seafloor, as if yung nilalakaran nila ay hindi seabed. Kasi tuyo. Kung tayo po nandun sa kalagayan ng mga millions of Israelites na tumawid doon, ano kayang mararamdaman natin? Ilagay po natin yung sarili natin sa sitwasyon na yan. Tatawid ka sa isang dagat na hinati. Siguro po habang tayo ay tumatawid doon, lahat tayo nakanganga, nakatulala, at nagtatayuan yung mga balahibo natin. Habang nakatingin tayo doon sa dagat na parang naging pader, habang tayo ay naglalakad. At mapapasabi na lang tayo ng salitang, grabe ka, Lord. Tiyak mapapagrabe tayo pag nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos na tunay at buhay. Kung tayo ay naroroon, kung kasama tayo ng mga Israelites. Di ba? Grabe yung habag, biyaya, miracle na ipinakita ng Lord. Corner na sila dyan eh. Parang game over na sila dyan eh. Parang wala na. Maaalipin na ulit sila or papatayin na sila ng mga Egyptian soldiers. Pero hindi, hinati ng Diyos ang dagat. Kaya totoong God will make a way when there seems to be no way. Kaya pag feeling mo, cornered ka na, ang Diyos may kaya siyang gawing paraan para makatawid ka anuman yung pinagdadaanan mo. Dahil grabe yung kapangyarihan, habag, at biyaya ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman pag tayo nagbabasa ng Word of God, ng Bible, kapag may nababasa tayong ganyang mga account or passages, do not read the Bible as if you are reading a fairy tale. Do not read the Bible as if you are reading a fictional book. Do not read the Bible as if you are reading a myth. The Bible is not a mythology. The Bible is not a fairy tale. Ito po ay part ng history. Kaya pag nagbabasa tayo ng Word of God, dapat hindi ka lang basa. Dapat kumokonek ka talaga. Nilalagay mo yung puso mo, humingi ka ng wisdom from the Holy Spirit, at lagi mong tatandaan yung binabasa mo ay totoong nangyari. At yung iba dito ay mangyayari pa lang. Hindi sa telebisyon, kundi sa totoong buhay. Mga nakasulat dito ay part ng history. Dapat ganun po natin binabasa ang Word of God. Binabasa mo to, tunay na nangyari to. Hinati ng Diyos ang dagat. Walang technology, advanced technology, pag samasamahin man ang pinakamatataas na intelligent quotient ng matatalinong tao dito sa ibabaw ng mundo, walang makikreate na technology na kayang humati ng dagat. Only the grabbing power of the Lord
yung may kakayanan na gumawa ng bagay na yan, ng miracle na yan. Amen! Ano pa yung mababasa natin sa Bible na nagpamalas ng grabeng kapangyarihan ng Diyos na tunay at buhay? Restoring the dead. All throughout the Bible, Old Testament and New Testament, marami po tayong mababasang account and passages na ang Diyos na tunay at buhay, ipinamalas niya yung kanyang miracle sa pamamagitan ng pagbabangon ng mga patay na. Ang mga doctors, mga physicians, kapag nag-flatline ang isang pasyente with the consent of the immediate family, nire-revive nila yon. Pero yun ay dapat mga minutes lang. Pero yung mga ipinamalas ng Diyos na tunay at buhay sa Bible, days na, pero nagawa niyang i-restore. Sabi sa John 11:43 to 44, isa ito sa mga pangyayari during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Sabi diyan, Jesus raises Lazarus. Si Lazarus po diyan ay 4 days nang patay. Pag 4 days nang patay, may amoy-amoy na po yan. Pero sabi ng Panginoong Yesus, Lazarus, come out. Then the dead man, that's Lazarus, came out of the grave, came out of the tomb. Lumabas si Lazarus dun sa libingan. Kung tayo po ay nandyan sa pangyayaring yan, isa tayo sa mga osiserong nandoon sa pangyayaring yan, sa libingan. Kung nakita mo na tumayo si Lazarus at lumabas sa libingan, tiyak mapapasabi na lang tayo ng, hindi grabe ka Lord, Mama or Papa, at nagtatakbo na tayo sa bahay natin. Dahil sa sobrang takot at tayuan yung balahibo natin. Dahil sa kilabot na ating mararamdaman, ikaw ba naman, 4 days nang nasa libingan, biglang makikita mo na tumayo at nabuhay sa mga patay. So grabe yung kapangyarihan, pinatunayan na ang Panginoong Jesus, daig niya ang kamatayan. Kaya kahit kay Jesus Christ, di ba, He was crucified and He died on the cross, but after 3 days, He rose from the dead, the first fruit of the resurrection na tinatawag. Brother Ren, nangyayari po ba yan sa panahon natin ngayon? Lagi po nating tatandaan, ang Diyos na tunay at buhay na ipinapakilala ng Old Testament, ng New Testament, ay siya pa ring Diyos na tunay at buhay na pinaglilingkuran po natin up until today at sa habang panahon. Nangyayari ba ito sa kasalukuyan? I believe so. I'm hearing a lot of testimonies na sila ay may experience sila na namatay sila, pero nabuhay ulit sila. And I'm not to judge their personal testimony, lalo kung inline ito sa Word of God or sa kalooban ng Panginoon. Naalala ko yung isang pangyayari sa buhay ni Boy Bonus or ni Boy Manlapaz. Boy Bonus kasi yung kilala sa kanya. Available yung testimony niya sa YouTube, no? 700 Club Asia. Pinalabas na rin siya sa Magpakailanman, ni-reenact ni Dingdong Dantes. Si Boy Bonus, namatay siya, binaril siya. Alam niyo po kung bakit siya binaril? Dahil part siya ng sindikato. At dahil marami na siyang alam sa kalakaran ng sindikato, ipinapatay siya. At dinala siya sa ospital, tinanggihan siya ng maraming hospitals, declared dead. Pero siya ay nabuhay. Na-meet siya ng isang classmate ko sa Bible school, dati sa conference ng mga pastors. Pinakita sa classmate ko yung tama niya sa likod. Siyempre, peklat na yon or keloids na. Sabi niya, nung siya ay namatay, ang nakita niya is daanan na pababa. At alam niya yun ay papuntang impyerno. Kasi gun for hire siya eh. Ganun yung buhay niya nung wala siya sa Panginoon. Pero, nung humingi siya ng pagkakataon pa kay Lord, nabuhay siya. Nung siya ay nabuhay, nabigyan ng pagkakataon, naghanap siya ng Christian church, tumanggap siya sa Panginoon, at siya ay naging pastor. From gun for hire, naging tagapagbahagi ng salita ng Diyos. So I do believe na ito ay pwedeng makapangyari kahit sa panahong kasalukuyan, kung iaalaw ng Lord na makapangyari. Amen. So yung mga pangyayaring yan, restoring the dead, is pagpapakita ng grabeng kapangyarihan yung mayroon ang Diyos na tunay at buhay. Ano pa yung mababasa natin sa Bible na nagde-demonstrate ng grabing habag, biyaya, pagpapatawad, kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Loving us. Yung pagmamahal sa atin
ni Lord. Yan po ay demonstration ng grabing kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. John 3:16, anong sabi diyan? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Heart of the Bible. Pag nagbukas po tayo ng Bible, especially sa Old Testaments, marami tayo doon mababasa na mga books na binabanggit. Book of Asher, Book of Gad, Book of Simon the Seer yata yun, if I'm not mistaken. Pero lahat ng books na binabanggit na yon, hindi na siya niloob ng Lord na makasama sa canonical Bible na meron tayo. Pero kung ang John 3:16 nawala sa Bible, butas po ang Biblia. Hollow ang Biblia. Why? Because John 3:16 is the heart of the Bible. Kaya kapatid, kagaya ng sinabi ko sa first service kanina, sorry but I'm not sorry. Nakakahiya kung ang tagal na nating naglilingkod sa Panginoon, hindi pa natin sa ulo at sa puso ang John 3:16. Kaya kapatid, kung hindi mo pa sa ulo at sa puso ang John 3:16, dapat i-desire mo this year man lang bago matapos ang 2025. Regalo mo yan sa sarili mo. Kabisaduhin mo ang John 3:16. Yung translation po na yan ay 24 words lang. Baka mas sa ulo mo pa kahit nakapikit ang kanta ni April Boy Regino na di ko kayang tanggapin. Or mga kanta ng Bini, Salamin-Salamin. John 3:16, Kristiyano ka, hindi mo sa ulo, hindi mo sa puso. Kaya dapat i-goal mo yan. Oo nga, no, nakakahiya kay Lord. Yung heart of the Bible, yung verse na nagpapahayag ng grabing pag-ibig niya sa akin, hindi ko kabisado. Kaya this year, bago matapos ang taon na ito, sasauluhin ko ang John 3:16. Amen! Praise the Lord. Ano namang grabe dyan patungkol sa pag-ibig ng Diyos? Baka sabihin nyo, anong grabe dyan, brother Ren? Talaga namang dapat mahal tayo ng Diyos because God is love. Yan yung lagi nating napapakinggan. Grabe po yung pag-ibig ng Lord sa atin. You know why? Dahil hindi po tayo kamahal-mahal. Hindi tayo kaibig-ibig. Ang tingin po ba natin sa sarili natin, walking green flag po tayo? No! We are all walking red flags. Lahat tayong may flaws, lahat tayong may imperfections, lahat tayong may karumihan, lahat tayong may kabahuan, lahat tayong may kabulukan sa ating mga buhay. Sabi sa isang quotations na favorite kong i-quote pag nagpipreach ako, Jesus Christ knows everything about you, everything about us. Lahat ng inililihim natin na karumihan, na itinatago natin sa mga kasama natin, na hindi tayo proud kasi nakakahiya, alam ng Panginoong Jesus lahat yun. Pero sabi dun sa quotation, nevertheless, Jesus Christ loves you the most. Sa kabila ng karumihan, kabahuan, kabulukan na meron tayo, may Diyos na nagmamahal pa rin sa atin kahit alam niya lahat ng kapalpakan po natin. Lahat ng mga nakakadiring nagawa natin sa ating mga buhay. Si Lord, ang ini-offer niya sa atin, pagmamahal pa rin. Hindi ba grabe yun? Grabing pagmamahal po yun. And because of the Lord Jesus Christ na napako sa krus, sinacrifice niya yung kanyang sarili for each and every one of us. Ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesus na sacrifices? Simple lang po. Binalutan yung ulo niya ng pantakip, pinagsusuntok, dinurado-raan, hinampas, tinadyakan, pinagpasa ng mabigat na krus habang pinagtatawanan, hinapak yung kanyang damit, hubot-hubad, pinako sa krus. Ganun lang naman yung ginawa kay Jesus Christ. Grabe, yung sacrifices ng Panginoong Hesus na dapat tayo yung nakapako doon sa krus. Ginawa niya yon dahil sa kanyang grabing pag-ibig sa bawat isa sa atin kahit hindi tayo kamahal-mahal, kahit hindi tayo kaibig-ibig. And because of the precious red blood of the Lord Jesus Christ, lahat ng red flags na meron sa buhay natin, kinover ng pulang dugo ng Panginoong Jesus. Kaya tayong lahat ay green flag na.
sa mga mata ng Ama na nasa langit. Green flag tayo not because we are serving the Lord. Green flag tayo not because we are giving our tithes and offering to the Lord. Green flag tayo hindi dahil present tayo every Sunday. Green flag tayo all because of the sacrifices of the Lord Jesus Christ. Wala po tayong ambag doon. Alam niyo po kung anong ambag po natin sa salvation? Nabasa ko tong quotation na to eh. Kasi di ba wala tayong ambag sa salvation? Meron po tayong ambag sa salvation. Alam niyo kung ano? Yung pagiging makasalanan natin. Kasi hindi natin kailangan ng salvation eh, kundi tayo makasalanan. Yun ang inambag natin. Yung pagiging sinners, pagiging marumi, pagiging bulok ng bawat isa sa atin. Grabe pag-ibig ng Lord. Meron po bang magulang dito na kaya niyong isacrifice yung anak niyo? O di naman kaya sa mga walang anak. Sa nanay, tatay niyo, kaya niyo bang isacrifice? Kapatid niyo? Ang ipapako sa krus ng hubot-hubad, kita ang private parts sa harap ng maraming tao para ang maligtas ay isang drug addict, rapist, magnanakaw. Meron po bang kayang gumawa nun? Hindi natin kayang gawin yun. Napaka-hypocrite po natin pag sinabi po natin kaya nating gawin yun. I-sacrifice yung pinakaminamahal nating tao. We cannot do that. But God the Father, nagawa niya yun. He sacrificed the Lord Jesus Christ. And Jesus Christ Himself sacrificed Himself on the cross. Dahil sa grabing pag-ibig niya. Merong isang pangyayari sa history ng Titanic. So, familiar tayo sa kwento ng Titanic. Pero ang kadalasang alam lang natin si Jack at saka si Rose, yung movie. Sa Titanic, merong isang lulan doon na ang pangalan ay John Harper. Si John Harper ay isang mananampalataya ng Diyos. He is actually a pastor. Lulan siya noon, kasama niya yung kanyang anak na 6 years old, si Nana. Nana yung nickname. Nung bumangga yung Titanic doon sa iceberg, meron naman pong mga boat, ilang mga boats na pwedeng isakay doon at maligtas yung iba. Pero may priority. Ang priority lang po na isakay doon is mga elderlies, matatanda, mga bata, at saka mga babae. Yun lang po yung priority. So si John Harper, pwede naman siyang sumakay doon sa boat kasi kasama niya yung anak niyang maliit pa. So technically, meron siyang ticket para siya ay maligtas. Pero hindi niya inaccept yung ticket na makasakay siya dun sa boat kasama yung anak niya. Alam niyo po ginawa niya, kinis niya na lang yung anak niya. Sabi niya, I will see you again someday. Makikita ulit tayo balang araw. At bumagsak na yung half nung Titanic. Si John Harper nandoon sa dagat na napakalamig. The word napakalamig is understatement. When we say understatement, kulang yung salitang malamig to describe kung gaano kalamig siguro yung dagat na nandoon. Yung lamig nga ng aircon, di ba, minsan hindi natin matagalan. How much more nakalubog ka sa dagat na ang nakapaligid is malalaking yelo, tipak ng yelo. Talagang mamamatay ka sa lamig nun. Pero alam niyo po ang ginawa ni John Harper habang siya ay nandun sa tubig ng dagat ng yelo? Humayo siya. He preached the word of God. Nag-evangelize siya doon sa mga taong nandun sa dagat. Palangoy-langoy siya. Nagpapahayag siya na patungkol sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. Meron siyang isang nilapitan na lalaki. Sinira niya ng word of God. Dinikline siya. Hindi siya pinakinggan. Ayaw pakinggan patungkol kay Jesus. Langoy ulit siya. Hanap siya ng ibang masishare ng word of God. Then, binalikan niya ulit yung lalaki. This time, yung lalaking yun, na nag-decline sa kanya, nag-deny, nag-reject, tumanggap kay Jesus Christ. Ayon sa report, namatay si John Harper na ang isinisigaw ay ang mga salitang, Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sumampalataya kayo sa Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas. Yun ang kanyang sinisigaw hanggang sa kanyang kamatayan. After that tragic accident, nagkaroon ng convention yung mga survivors. Merong isang lalaking tumayo to testify kung paano siya nakasurvive at nakakilala kay Jesus Christ. Yun yung lalaki na pinatanggap ni John Harper na nag-decline sa kanya nung una. Paano nagawa yon ni John Harper?
Kung hindi niya naranasan yung grabing pag-ibig ng Lord, sasakay na lang siya dun sa bangka. Pero dahil naranasan niya yung grabe, matinding pagmamahal ng Lord sa kanya, hindi niya makontain na makita na yung ibang tao doon mamamatay na walang Jesus Christ sa kanilang buhay. Ganon ang isang tunay na Kristiyano na nakaranas at nauunawaan yung grabing pag-ibig ng Lord sa kanilang buhay. That Christian will not be able to contain yung pag-ibig ng Lord sa kanyang puso. Ganon ang isang tunay na Kristiyano na nakaranas ng grabing pag-ibig ng Lord sa kanyang buhay. Kahit saan mo dalhin yung Kristiyanong yan, mag-share yan ng Word of God. Be it sa workplace, be it sa eskwelahan, saan man siyang lugar naroroon, magsasalita yan patungkol sa pag-ibig ni Lord. Hindi niya yan makokontain. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung anong pumupuno sa puso mo, yun yung aapaw sa bibig mo. Pag naranasan mo yung grabing pag-ibig ni Lord, yan yung pupuno sa puso mo. At imposibleng hindi yan umapaw sa bibig mo. Amen. Praise the Lord. Kaya this coming Saturday, October 25, kailan po? October 25, 7 a.m. Ano pong oras? 7 a.m. po hindi po p.m. Ayan, 7 a.m. Gaganapin po ang ating Grand Hayop. Saturday po ito. At anniversary po natin we are celebrating our month-long anniversary. Sabi ko sa meeting ng Worda, ang suggestion ko, magregalo tayo sa Calamba City. Alam niyo po ako nang regalo natin? Public worship for the true and living God. Nakakatawa nga si Ate Deborah Kala niya nung Saturday na yung Grand Hayo Ibig sabihin, excited makasama. Ganda nung ganong heart, no? Malayo pa pero excited ka na nahilahin yung mga araw para maipagamit yung buhay mo. Anong ibig sabihin ng public worship? Dadalhin po natin ang church sa labas. Doon po tayo mag-worship service sa parking area po natin sa baba. Kakanta po tayo doon. Salamat, sapat na at higit pa. Goodness of God, isi-shift sa Tagalog na kabutihan ng Diyos. Kakanta po tayo. Papahayag natin the goodness of God na pinaglilingkuran po natin. Mga kapatid, hindi po yun kaya ng 10 tao lang. Maingay po sa labas, madaming jeep. Pero pag pinagsama-sama yung boses, tinig ng bawat isa sa atin, that will resonate here in Calamba City. Mag-e-echo ang boses natin diyan sa labas. At maraming dumadaan diyan, naglalakad, nakasakay sa jeep, maririnig yung kinakanta natin na si Lord ay mabuti. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Marami dong dadaan, tiyak mangungusap yon sa heart nila. Kaya dapat makita nyo na po, ma-picture nyo na dapat kasama ako doon sa Grand Hayop na yon, doon sa event na yon. Kuya Ren, hindi naman kasi maganda yung boses ko. Pakanan yung tono nyo, pakaliwain sa akin. Kahit sintonado ka, pag pinagsama-sama yung boses natin at tama yung tono and position ng heart mo, maganda po ang kalalabasan niya. Amen! Ayan. Inisip ko, paano kapag umulan sa araw na yun? Why not? Ayaw nyo, kakanta tayo ng hindi basang-basa sa ulan, ha? Ayan, kakanta tayo na basa tayo sa ulan. Or pwede rin namang magpayong for that day. Basang mahalaga, huwag tayong papahadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, kaliwa at kanan, sama tayo. Praise the Lord. Balik po tayo sa Ephesians chapter 3, verse 20. Ang sumulat po ng verse na ito ay si Apostle Paul. Isa yan sa mga epistles ni Pauline epistles na isinulat niya sa mga Christians. Particularly, ang sinulatan ni Paul dito is mga taga-Efeso, mga mananampalataya sa lugar na ang tawag ay Ephesus or Epeso. Sinulat yan ni Paul, wala po siya sa magandang sitwasyon. Nung sinulat yan ni Apostle Paul, siya po ay nasa kulungan.
dahil sa pananampalataya niya kay Lord. At hindi po yan first time niyang napasok sa piitan at sa kulungan. Labas-masok na po si Apostle Paul sa kulungan dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos na tunay at buhay. Pero anong sabi niya dyan? Hindi niya sinabing, nakakulong ako dito, mga kapatid sa Epeso, dahil to kay Lord, dahil sa pag-share ko ng Word of God. Hindi. Ang sinulat niya sa mga taga-Epeso, ang kalwalhatian ay para sa Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan, big yung power ni Lord. He can do infinitely more than we can ask or imagine. Yan yung ipinapahayag niya kahit hindi maganda yung sitwasyon na kanyang kinalalagyan or kinaroroonan. Paano niya naipahayag yan? Dahil naranasan niya yung grabing pag-ibig ng Lord sa kanya. Pag tayo nagbasa ng Bible, mababasa po natin anong description ni Paul sa kanyang sarili. I am the chief of sinners. Sabi ni Paul, ako ang pangulo ng mga makasalanan. Why? Siya yung numero unong kalaban, enemy ng mga Christians during his time. He's the number one persecutor during his time. Umapatay siya ng mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Pero na-encounter niya yung grabing pag-ibig ng Lord, and because of that, na-transform si Paul. Kaya kung tayo po mga kapatid, gusto nating matransform ang ating mga buhay, mabago yung buhay natin, kailangan ma-encounter natin yung napakalaking pag-ibig ng Diyos. Maranasan natin. Kuya Ren, paano ba ma-encounter si Lord? At saan ko ba ma-encounter yung pag-ibig ni Lord? Kahit saan. Pwede mong maranasan yung pag-ibig ni Lord. Pwede mong maranasan yung napakalaki niyang presensya. Kahit nga nasa CR ka kumakanta-kanta ka lang, minsan luluha ka na, nasa CR ka dahil talagang iniunawa mo yung pag-ibig ng Lord Kahit nasa trabaho ka, nasa school, pwede mong ma-encounter ang napakalaking pag-ibig and presence ni Lord. During praise and worship, pwede mong ma-encounter si Lord. At doon mo maunawaan yung napakalaki niyang pag-ibig kapag isinuko mo yung sarili mo sa Panginoon. Kapag hindi ka na nahihiyang buksan yung bibig mo sa pagpupuri at pagsamba, hindi ka na nahihiyang itaas, isuko yung mga kamay mo sa harapan ng Panginoon. Hindi ka nahihiya na alam mong may pag-akay yung Holy Spirit na iluhod mo yung mga tuhod mo sa Panginoon. Hindi ka na mahihiya sa mga katabi mo. Wala akong pakialam. Andito ako to serve the Lord. Ito yung nararamdaman ko na gusto kong ibigay kay Lord. Susuko ko ang aking sarili. Wala pong nakakahiya sa pagsigaw ng malakas sa Panginoon. Sabi sa Bible, I forgot the reference, bukhin niyong maluwang ang inyong bibig, aking pupunuin, sabi ng Panginoon. Sabi doon, buksan daw natin yung bibig natin, pupunuin yan ni Lord. Kapag nasa gawain ka ng Panginoon during praise and worship, you are not opening your mouth, do not expect transformation sa buhay mo. Kaya marami pong Christians ang tatagal na ang umaattend sa church, wala kang makikitang transformation. Kung may makikita ka mang transformation, kaunting-kaunti lang, pero ang tagal na, mas mature pa yung mga bago-bagong naglilingkod kay Lord. Why? Ayaw isuko yung sarili sa Panginoon during praise and worship. Kaya hindi nauunawaan yung grabing pag-ibig ng Lord. Kaya mamaya sa praise and worship po natin, sa pag-awit natin sa Panginoon, pour it out to the Lord. Ibuhos mo lahat sa Panginoon, lahat ng bigat na meron dyan. Doon mo mararanasan. Doon mo mas mauunawaan yung grabing pagkilos, grabing pag-ibig ng Lord sa buhay mo. Can we say amen? Ayan. Lahat po tayo kinahabagan ng Diyos, and we have our own testimonies. Lahat tayo may kanya-kanyang testimonya, kwento kung paano natin na-encounter si Lord. But I can only speak genuinely for my personal testimony. Sa araw po na ito, sa biyaya ng Panginoon, I am celebrating my birthday. Birthday ko po today. At isang napakalaking privilege, regalo sa akin ni Lord, na makatayo dito at maipagamit yung buhay sa Panginoon. Hindi po ako nagpipreach dito, hindi ako ang niloob ni Lord na mag-preach dito because mas matuwid po ako sa inyo, na mas mahusay po ako sa lahat ng naririto. No! Lahat po ay dahil sa favor lang ni Lord.
Baka nga, kagaya nung binanggit ko kanina, baka mas nakakadiri pa yung past ko kesa sa inyo. Kaya every time na nagse-celebrate ako ng birthday, lagi kong binabanggit kay Lord yung linyang ito. So, pag nadagdagan ng taon yung buhay ko, sinasabi ko to kay Lord. Kaninang madaling araw, binanggit ko to sa Kanya nung nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, sinasama ko yung edad mula pagkabata. For 36 years old na po ako, Mami Mary. Tinatanong ni Mami Mary kanina eh. Yan. For 36 years, Lord, I have served you and loved you inconsistently. Pero yung grace mo, pag-ibig mo, pagpapatawad mo, consistent sa aking buhay. Kahit hindi ako naging consistent sa'yo. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Many times, naging inconsistent and unfair tayo kay Lord. Pero si Lord, never siya naging unfair at nanatili yung kanyang consistency sa pagpapahayag ng grabing pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin. When I wrote down and when I composed yung song na kinanta po natin last week, yung Grabe Ka Lord, kinompose ko po yun, sinulat ko yun at nilagyan ng tono, pinalapatan ko ng tugtog kay Brother Joko. Hindi ko po yun sinulat ng basta-basta lang. I wrote it down sa kung ano yung tunay na kalagayan po natin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Mamaya sa altar call, kakantahin po natin. Sabi dun sa verse 1 nun, ako'y iyong minahal, buhay ay inalay. That's John 3:16. Sa second verse nung kantang yon, nilagay ko doon, minsan nadarapa, ibinangon at kinalinga. Many times nadadapa po tayo. Pumaplakda po tayo. Dahil sa ating mga pagkukulang, kasalanan. Nadadapa tayo. Na minsan ayaw na nating bumangon. Di ba ganun yung feeling? Kapag nagkasala kay Lord, parang, Lord, wag mo na lang akong gisingin, patayin mo na lang ako, ayoko nang bumangon, ayoko nang mag-church, nagkasala na naman ako sa iyo eh, nadapa na naman ako. Pero si Lord bilang ating spiritual tatay, ang isang mabuting tatay, pag nadapa ang anak, hindi niya para pagtawanan pa yun eh, buti nga sa iyo, madala ka. Itatayo ng mabuting tatay yung kanyang anak. So as with our Heavenly Father, every time na nadadapa tayo, sumusungaba, pumaplakda, alam niyo po ang encouragement ni Lord sa atin na, bangon ka, malanggam dyan. Nakbangon ka, madumi dyan. Inio-offer ni Lord yung kanyang mga kamay. When He falls, the righteous, he will not be thrown down headfirst because the Lord holds on to His hand. Ibinabangon tayo ni Lord. At pag itinayo niya tayo, papagpagan pa niya yung ating spiritual knees. Pag may gasgas, ikikis pa yan ni Lord. Kaya sabi ko dun sa lyrics, ibinangon at kinalinga. Hindi lang tayo basta ibabangon ni Lord, i-comfort tayo ni Lord. Sabi pa dun sa lyrics, minsan naliligaw, ngunit salamat sa iyong ilaw. Ako'y binabalik na mayroong pananabik. May mga pagkakataon, ang tagal nating nawawala sa gawain ng Panginoon. Or ang tagal na nating hindi naglilingkod sa Panginoon, na minsan nagiging reason yan para tayo ay mahiya. Ayoko umaten. Nahihiya na ako. Ang tagal ko nang hindi nakaka-attend sa church. Nahihiya na akong bumalik. Pero si Lord, kapag ikaw bumalik sa kanyang gawain, anong sabi din sa lyrics? Mayroong pananabik na sasalubungin ka ni Lord. Ganun siya. Kahit matagal tayong nawala, walang pakialam si Lord dun sa mga pagkukulang mo in the past. Ang mahalaga sa kanya, yung ngayon mo. Yung desisyon na ginawa mo na bumalik at maglingkod sa Kanya sa araw na ito. Every time na bumabalik tayo sa gawain ng Panginoon, every Sunday or tuwing may gawain ng Panginoon, the Lord is very excited to see you and to embrace you with arms wide open. Ganon yung grabing pag-ibig ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Sa chorus, nilagay ko doon, grabe ka Lord, walang katulad mo, ang sakin ay kumupkop. Grabe ka Lord, walang katulad mo, ang sakin ay umabot. Grabe ka Lord, dinagdagan ko po ng chorus 3 and chorus 4. Grabe ka Lord, walang katulad mo, ang sakin ay gumamot. Marami sa atin sugatan. Be it physical, spiritual,
ang Lord yung nagbibigay ng kagalingan at gumagamot sa bawat isa sa atin. Especially kapag broken-hearted po tayo. The Lord is mending our broken hearts. Siya yung gumagamot ng anumang sakit at karamdaman na meron tayo. Fourth chorus, walang katulad mo. Ang sakin ay dumampot. Many times, feeling natin para tayong basura at walang value sa ibang mga tao. As if parang wala naman nagkikare. Pero si Lord, sabi sa awit 27 Gs, bagaman pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, gayon may anong sabi diyan, dadamputin ako ng Panginoon. May Diyos na dumadampot sa atin. Kahit feeling natin para tayong basura at wala na tayong value sa iba, kay Lord, malaki ang halaga mo, kapatid. Kaya willing siya na damputin ang bawat isa sa atin. Amen. Ayan. Panghuli, alam niyo po, kahit hindi natin buksan yung Old Testament and New Testament, pwede mong patunayan na grabe yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung ebidensya. Ikaw yung isa sa ebidensya na grabe ang pag-ibig ni Lord. Kaya every time na tayo po humaharap sa salamin, huwag yung flaws and imperfections yung i-highlights mo. Huwag nga sabi, ang taas na ng hairline ko. Dami ko ng wrinkles. May pimple na naman akong bago. Puro puti na yung buhok ko. Dapat kapag humarap ka sa salamin, ang una mong makikita, ay nakita ko na naman yung ebidensya. Nakita ko na naman yung living witness, living testimony na grabe ang pag-ibig ng Lord. Sino yon? Ikaw yung living testimony. You are the living witness and you are the living evidence na grabe ang pag-ibig ng Diyos. For in Him we live and move and have our being. Ipapagawa po ako sa inyo ngayon. Pwede po bang labas niyo po mga cellphone niyo? Hindi ko napagawa to sa first service Medyo mahaba-haba na kanina Labas niyo po cellphone niyo. Meron po kayong selfie cam. Pwede po kayo mag-selfie. Sige po, picture po kayo. Kung gusto niyo may katabi, picture po kayo. Nauna po ha. Isang selfie po dyan. Then yung selfie nyo po na yan, pwede nyo po bang i-comment down sa live video po natin, sa broadcast live po natin. Kung wala kayong data, wala kayong wifi, pag uwi nyo sa bahay, check nyo po yung COG Parian Calamba. Doon sa comment section, i-post nyo po doon yung picture po ninyo, yung selfie ninyo. Para makita sa comment section, grabe, ang daming ebidensya. Yan yung mga ebidensya. Ikaw mismo ay ebidensya na ang Diyos ay grabe, mabuti, tapat sa COG Parian Calamba. Can we shout Amen? Ngayon, kung nagawa ng Diyos yung grabing mga bagay po na ito, ano pa yung hindi kayang gawin ni Lord sa buhay mo? Lahat ng big dreams na meron ka, lahat ng pinapangarap mo na malaki, na inline sa kalooban ni Lord, kayang bigyan ng katuparan ng Diyos. Pero kapag tayo may big dreams, dapat yan may kalakip na big actions. Hindi po pwedeng puro pangarap lang. Dapat may kilos, may aksyon, may gagawin po tayo. At kapag nakita ni Lord, yung big dreams na meron ka, nilalakipan mo ng big dedication, big determination, at sinasamahan mo ng big devotion, big intercession, you will witness the divine power of God in action. Amen! Grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat tayo rin bilang mga pinagparanasan niya ng grabing gawa, bawi-bawi naman tayo kay Lord, mga kapatid. Kung tutuusin, hindi naman natin kayang suklian yung grabing ginawa ng Lord sa buhay natin.
Pero yung pagpapasalamat, yung every Sunday, nandito ka, sa mga gawain ng Panginoon, present ka, ipinapagamit mo yung buhay mo, ina-accept yan ni Lord. Sa pamagitan ng ginagawa mong paglilingkod kay Lord, sa paraang yan, nakakabawi-bawi ka sa kabutihan ng Lord sa buhay mo. Here's my question. Challenge question to each and every one of us. Gusto mo bang makabawi-bawi man lang sa grabing kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Sana mga kapatid, hindi lang po tayo matatapos hanggang sa amen lang. Lapatan natin ng gawa. Lapatan natin ng desisyon. Lapatan natin ng aksyon. And then eventually, our big dreams, makikita mo, ipagkakaloob yan ng Lord sa buhay mo. Grabe ka, Lord. Pwede po bang kayong lahat ay pumikit sa oras na ito, tapos isisigaw niyo po yung grabe ka, Lord? Pag sinabi kong sigaw, dapat on top of your lungs, pinakamalakas yung sigaw, ipapahay mo, grabe ka, Lord. Pinakamalakas na sigaw, ha? Habang kayo po ay nakapikit, isisigaw niyo po yan. In 3, 2, 1! Yung mas malakas! Isa pa yung mas malakas! Ang lahat po'y makatatayo sa oras na ito, aawitan natin ng ating Panginoon na grabe yung habag, awa, biyaya, pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron ka bang ipinagpe-pray? Meron ka bang big dreams na alam mong yung grabing kapangyarihan ng Lord ang magbibigay katuparan nito? At gusto mo bang i-declare na grabe ang ginawa ng Lord sa buhay mo? Kung gusto mong i-declare, pwede po bang lumapit dito sa unahan? Yung mga pinagparanasan ng grabing kapangyarihan ni Lord. Lapit po tayo dito sa unahan para kayong maipag-pray. Kung naniniwala ka, grabe si Lord sa buhay ko. Grabe yung kabutihan niya. Kaya hindi ako mahiyang lumapit sa unahan. I will declare, I am one of the testimonies na grabe ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay at sa aking pamilya. Sama-sama nating aawitan ang ating Panginoon. Galing sa ating puso. Hallelujah, Jesus. Jesus. Ako'y iyong minahal. Buhay ay inalay. Ako'y iyong tinubos. Inibig ng lubos. Tanggapin mo itong aking hawin. Tanggapin mo itong aking himig. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Walang katulad mo, ang sakin ay kumukup. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Habang ang puso ko'y tumitibok, ako'y maglilingkod. Minsan nadarapa, ibinangot, kinalinga. Minsan naliligaw, minsan naliligaw. Ngunit salamat sa iyong ilaw, ako'y
si Lord sa'yo na mayroong hanapin. Tanggapin mo itong aking puso. Tanggapin mo sa iyong buong buo. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Walang katulad mo, ang sa'kin ay kumukom. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Habang ang puso ko'y tumitibok, ako'y maglilingkod. Oh, hallelujah. Oh, grabe, biyaya, Jesus. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Walang katulad mo, ang sa'kin ay umabot. Grabe ka, Lord. Oh, grabe ka, Lord. Habang ang puso ko'y tumitibok. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Walang katulad mo, ang sa'kin ay gumamot. Grabe ka, Lord. Oh, grabe ka, Lord. Habang ang puso ko'y tumitibok. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Walang katulad mo, ang sa'kin ay tumampok. Grabe ka, Lord. Oh, grabe ka, Lord. Habang ang puso ko'y tumitibok. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Walang katulad mo, ang sa'kin ay kumupkop. Grabe ka, Lord. Oh, grabe ka, Lord. Habang ang puso ko'y tumitibok. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Walang katulad mo, ang sa'kin ay umabot. Grabe ka, Lord. Oh, grabe ka, Lord. Habang ang puso ko'y tumitibok. Oh, grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Walang katulad mo, ang sa'kin ay umamot. Grabe ka, Lord. Oh, grabe ka, Lord. Habang ang puso ko'y tumitibok. Grabe ka, Lord. Isipin mo lahat ng grabing ginawa sa iyo ng Panginoon sa oras na ito. Katulad mo, ang sa'kin ay dumampon. Grabe ka, Lord. Oh, grabe ka, Lord. Habang ang puso ko'y tumitibok. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord.
Grabe ka, Lord, walang katulad mo, ang sa'kin ay kumukob. Grabe ka, Lord, oh grabe ka, Lord, habang ang puso ko'y tumitibok. For the last time. Grabe ka, Lord, grabe ka, Lord, walang katulad mo, ang sa'kin ay umabot. Grabe ka, Lord. Grabe ka, shout! Oh, grabe ka, Lord, habang ang puso ko'y tumitibok. Habang ang puso ko'y tumitibok. For the last time. Habang ang puso ko'y tumitibok, sa'yo'y maglilingkod. Walakpakan natin ang Panginoon, ang Diyos na gumawa ng grabe sa buhay ng bawat isa sa atin. Taas po natin yung ating mga kamay sa harapan ng ating Panginoon, tanda ng pagsuko sa Kanya. Lord, grabe yung pag-ibig mo. Grabe yung biyaya mo, grabe yung pagpapatawad mo, grabe yung habag mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kundi dahil sa yung grabeng pag-ibig, Panginoon, wala kami sa lugar na ito. Salamat kahit kami marumi, Panginoon, kahit kami mabaho, makasalanan, dinampot mo, Lord, ang bawat isa sa amin. Kinalinga mo kami, Panginoon, at niyakap ng mahigpit, Panginoon. Salamat po, Lord. Sino pang yayakap sa amin ng katulad mo? Wala nang iba, Panginoon. Kaya naman patuloy na yung buhay na meron kami, paglilingkod po namin sa iyo. Habang tumitibok ang aming mga puso, dumadaloy ang aming mga dugo hanggat kaya namin, Lord. Patuloy naming ipagagamit ang aming mga buhay para sa kaluwalhatian po ng iyong dakilang pangalan. Lord, dalangin ko po, i-bless mo po lahat ng mga kapatid na naririto, maging mga kapatid na kasama po namin sa live streaming, Panginoon. Lord, lahat ng pangailangan po ng bawat isa sa amin, ikaw ang mag-provide, Panginoon. Yung grabing pagpapala mo ang siyang ibuhos mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, babaunin po namin ang iyong mga salita sa buong linggo na naman na aming haharapin. At hindi po kami papayag, Panginoon, na napakinggan lang po namin yung mga salita na hanggang pagluha lang kami, Panginoon, kundi yung mga salita mo, yung papayagan po namin na mag-transform sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang aming mga journey at sa mga kapatid po na naririto na nakikita mong lumalaban ng patas, patuloy mo po silang ipanalo sa buhay, Panginoon. Pero yung pagkapanalo, mangyayari lang kung ikaw yung aming kasama sa lahat ng battles, sa lahat ng laban na meron po kami, Panginoon. Lord, salamat po, maging sa gagawin po naming pagkakaloob, yung tithes and offering po namin, Panginoon. I-bless mo po lahat ng pinanggalingan po nito, business, work, allowance, Panginoon. I-bless mo po ng higit at higit pa at patuloy na magamit itong mga tithes and offering, mga kaloob po na ito para sa expansion ng iyong kingdom, para marami pang maabot ng salita ng Diyos at maramdaman din po nila, maranasan din nila yung grabeng pag-ibig mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, kalwalatian at karangalan na marapat sa iyong pangalan. In Jesus' mighty name and all shout, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.